Sa pinakadulo ng malawak na lupain ni Senyora Divina sa lalawigan ng Bulacan, may isang maliit na kubo na halos bumigay na sa kalumaan. Tagpi-tagpi ang bubong na pawid, may siwangang dingding na kawayan, at kapag malakas ang hangin ay kumakaluskos ang buong bahay na parang may sariling buntong hininga. Doon nakatira si Pablo, isang payat, maitim sa araw at tahimik na binatang ulila. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang sa sunod-sunod na gutom at sakit. Mula noon, natira sa kanya ang kubong iyon, ilang lumang kagamitan, at isang kupas na banga na dating ginagamit ng kanyang ina sa pagtatabi ng binhi. Madalas niya iyong tingnan kapag gabi, hindi dahil may espesyal siyang inaasahan, kung hindi dahil iyon na lang ang bagay na parang may koneksyon sa dati niyang buhay. Tuwing madaling araw, gising na si Pablo bago pa tuluyang magliwanag ang langit. Pinakikinggan niya ang mahinang huni ng ibon, ang laglaslas ng hangin sa palayan, at ang malamig na tahimik ng bukid bago ito tuluyang maingayan ng trabaho at sigawan. Sandali lang ang kapayapaang iyon. Pagkatapos, hahawakan na niya ang asarol, isasabit ang lumang salakot sa likod, at lalakad sa pilapil na basa pa ng hamog. Sa bawat hakbang niya, lumulubog ang paa niya sa putik. Sa bawat paghinga niya, pumapasok sa dibdib niya ang amoy ng lupa. Sa ganoong mga sandali, pakiramdam niya ay tahimik siyang kausap ng bukid na para bang sinasabing, magtiis ka muna, huwag ka munang bumigay. Ngunit hindi mabait ang mundong umuugong kasabay ng pagsikat ng araw. Ang lupang binubungkal ni Pablo ay pag-aari ni Senyora Divina, isang babaeng kilala sa baryo sa tigas ng dila at lamig ng puso. Malaki ang bahay nito sa gitna ng lupain, may malalawak na bintana, makintab na sahig, at mga taurang sanay yumuko bago magsalita. Sa bawat anihan, siya ang unang pumipili ng pinakamagagandang sako ng palay at pinakamalalaking gulay. Ang mga natitira sa mga magsasaka ay halos tira na lang, mga butil na hindi buo, mga gulay na hindi ganun kaganda, at perang hindi sapat para sa ilang buwang pagkain. Kapag may pumalag, sinasagot niya ng malamig na tingin. Kapag may nagmakaawa, lalo pa niyang hinahawakan ang leeg ng sitwasyon. Pablo! Napalingon ang binata nang marinig ang matinis na boses ni Senyora Divina isang umaga. Papalapit ito sa bahagi ng pilapil na inaayos niya, hawak ang payong kahit hindi pa naman tirig ang araw. May kasama itong katiwala na laging nakabuntot at kunway handang tumanggo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng senyora. Ano na naman itong ginagawa mo? Tanong nito, kunot ang noo. Gusto mo bang masayang ang tubig? Agad na napayuko si Pablo. Pasyensya na po senyora, kagabi po kasi may bumigay na gilid. Aayusin ko po agad. Aayusin? Matalim nitong balik. Puro ka aayusin. Kailan mo aayusin ang pagiging mabagal mo? Kailan mo aayusin ang katamaran mo? Hindi sapat na humingi ka ng pasensya sa akin. Hindi pasensya ang itinatanim sa bukid. Trabaho. Hindi naman po ako nagtitigil, senyora. Mag-isa rin po kasing akong inayos ang kabilang bahagi kagabi tapos tumigil ka. Tinaas ni Senyora Divina ang kamay. Huwag kang sumasagot ng sumasagot sa akin. Kapag pinapakain kita, sasagot ka pa. Kapag pinapayagan kitang bumungkal sa lupa ko, may kapal ka pang magpaliwanag. Naramdaman ni Pablo ang pag-init ng tenga niya, hindi iyon init ng araw kundi init ng pinipiling hiya at galit. Gusto niyang sabihin na ang pagkain na sinasabi nito ay halos wala nang matira sa kanya. Gusto niyang sumigaw na ang lupa ay hindi lumalago sa takot. Pero alam niyang kapag nagsalita siya, baka hindi lang sigaw ang abutin niya, baka pati ang kubo niyang kaisa-isang tahanan ay mawala. Tahimik ka na lang, sabi ng katiwala. Nakangiting patagilid. Pasalamat ka nga may trabaho ka pa. Hindi na sumagot si Pablo. Ibinalik na lang niya ang tingin sa putik. Ngunit habang pinipisil niya ang hawakan ng asarol, may kung anong gumuguhit sa dibdib niya. Isang kirot na hindi na lamang simpleng sakit ng katawan. Iyon ang kirot ng taong matagal nang tinitiis na maliitin, hanggang sa minsan, pati siya ay muntik ng maniwalang wala nga siyang halaga. Sa kabila ng lahat, hindi naging masama ang puso ni Pablo. May isang matandang kapitbahay sa dulo ng sakahan, si Aling Sela, na halos hindi na makapagtrabaho dahil sa rayuma at kahinaan ng tuhod. Turing may natitira sa kanyang kaunting bigas o gulay, dinadala roon kahit palihim.
"Anak, huwag ka nang magdala roon," sabi minsan ni Aling Sela habang inaabot niya ang maliit na supot ng bigas at 2 pirasong talong. "Ikaw nga itong payat na, ikaw nga itong dapat tulungan." Mahinang siyang ngumiti. "May matitira pa po sa akin kahit paano." "Pablo," sabi ng matanda, tinitignan siyang ng mabuti. "Bakit mo pa rin ako binibigyan?" Matagal siyang hindi sumagot. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, "Dahil alam ko po kung gaano kasakit ang wala kang malapitan." Natahimik ang matanda, namasa ang mga mata nito. Ganyan din magsalita ang ina mo noon. Sabi niya, kahit gipit kami, ayokong lumaki ang anak kong maramot ang puso. Napangiti si Pablo, ngunit may lungkot ang ngiting iyon. Hindi ko na po halos maalala ang boses niya. "Hindi mo man maalala ang boses," sabi ng Aling Sela, "nasa iyo pa rin ang puso niya." Sa kubo ni Pablo, sa isang sulok malapit sa dingding, naroon ang lumang banga. Kupas ang kulay nito, may bahagyang bitak sa tagiliran at tila wala ng espesyal kundi ang pagiging sidlan ng ilan niyang natitirang binhi. Minsan, habang nag-iisa siyang gabi, pinagmamasdan niya ang banga at napapaisip kung gaano karaming taon na ang lumipas habang nakatayo lang iyon sa sulok. Parang ito ang tahimik na saksi sa lahat ng gutom, paliyak at paghihirap na dinaanan niya. Nang dumating ang araw ng panibagong singilin, pinatawag ni Señora Divina ang lahat ng magsasaka sa ilalim ng malaking punong mangga. Isa-isang dumating ang mga tao, tahimik at balisa. Nakatayo roon ang senyora, malamig ang tingin at tuwid ang likod. "Makinig kayong mabuti," sabi nito. "Simula sa susunod na taniman, tataas ang upa sa lupa. Dadagdagan din ang bahagi ng ani na kukunin para sa bahay. Ang pinakamagagandang gulay ay mauuna sa kusina ko. Ang pinakamabusog na palay ay sa bodega ko muna ilalagay. Kung may ayaw, malaya kayong umalis." May mahinang bulong-bulong. Pagkatapos ay tinaas ni Mang Enting ang kamay. "Senyora," nanginginig nitong sabi, "hirap na po kami sa dating hatian. Kung dadagdagan po, wala na po kaming mauuwi sa pamilya. Kung wala kayong mauuwi, magtrabaho pa kayong mas maigi. Hindi niyo ako gagawing dahilan ng kahinaan niyo." "Hindi po kahinaan ng gutom," mahinang sabi ni Mang Enteng. "Anong sabi mo?" Malamig nitong tanong. Agad na payuko ang matanda. "Wala po, senyora." Sa likuran, tahimik na nakatayo si Pablo. Ramdam niya ang tibok ng dibdib niya. Ang mga salitang gusto niyang sabihin ay parang nakabara sa lalamunan niya, ngunit gaya ng dati, nanaig ang katahimikan. Nang gabing iyon, umuwi siyang mabigat ang hakbang. Umupo siya sa may pintuan ng kubo at pinanood ang dapit hapon habang unti-unting nilalamon ng dilim ang palayan. Mula sa paligid ay dinadala ng hangin ng amoy ng dama, putik at tuyong dahon. Sa loob ng kubo, tahimik lang ang banga sa sulok. Sa gitna ng pagod, hiya at takot, may maliit pa ring bahagi ng puso ni Pablo na ayaw tuluyang mamatay. Hindi pa niya alam kung saan huhugot ng pagbabago ang buhay niya, pero sa gabing iyon, sa kabila ng pangaapi, hindi pa rin niya isinuko ang pag-asa. Hindi dumating ang ginhawa matapos ang banta ni Señora Divina. Sa halip, lalo pang lumupit ang panahon. Unti-unting naging mabigat ang init ng bawat araw na para bang ang araw mismo ay nakadikit na sa ibabaw ng bukid. Ang lupa sa palayan ay nagsimulang magbitak. Ang tubig sa kanal ay kumakaunti. Ang mga dahon ng palay ay naninilaw sa dulo at humahapay na parang nanghihina ring gaya ng mga magsasakang nag-aalaga rito. Sa gulayan, mabilis nalalanta ang pechay, nanliliit ang sitaw at ang mga kamatis ay namumula ng kulang sa laman. Maging ang hangin ay tuyo at magaspang na para bang wala itong dalang kawa. Sa kubo ni Pablo, kakaunti na lang ang natitirang bigas. Isang umaga, binuksan niya ang maliit na sisidlan at tumambad sa kanya ang manipis na patong ng mga butil. Kumuha siya ng kaunti sa palad niya at tinitigan iyon ng matagal. Hanggang kailan pa kaya tayo aabot? Bulong niya sa sarili. Hindi sumagot ang katahimikan. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang kaluskus ng hangin sa dingding at ang kaunting tunog mula sa labas. Isinaing niya pa rin ang natitira,
Ngulit alam niyang kahit tipirin niya iyon, hindi na aabot ng matagal. Sa bukid, hindi rin humuhupa ang trabaho. Kahit matindi ang init, pinapabalik pa rin siya ni Senyora Divina sa pilapil at sa gulayan. Isang tanghali, habang halos naayuko na siya sa pag-aayos ng tuyong kanal, dumating ang senyora kasama ang katiwala. Bakit parang lalo pang nanghihina ang tanim dito? Ano bang ginagawa mo? Mainit po talaga ang panahon, senyora. Kaya po pinipilit kong ilipat. Palusot na naman. Sigaw nito. Kapag nasira ang ani, ikaw na naman ang dahilan. Hindi na natiis ng binata ang sarili. Hindi siya sumigaw pero nagsalita siya ng medyo mas buo ang boses kaysa araniwan. Senyora, kahit po anong ayos na gawin ko, kung tuyo na ang lupa at kulang ang tubig, may hangganan din po ang kaya ng tao. Biglang naningit ang mga mata ni Senyora Divina. Ano ngayon? Tinuturuan mo ako? Dahil ba'y may dila ka, akala mo pwede ka nang magpaliwanag sa akin ng ganyan? Hindi po, agad niyang sabi, bagamat tumitibok na ng malakas ang dibdib niya. Sinasabi ko lang po ang totoo. Ang totoo, malamig nitong sabi, ay kung hindi mo kaya ang trabaho, marami pang ibang pwedeng ipalit sa'yo. Naramdaman ni Pablo ang paglamig ng sikmura niya. Iyon ang pinakamalalim na takot niya, ang mapaalis. Kapag nawala ang kubo at ang munting bahagi ng lupang pinagtataniman niya ng sariling pagkain, saan siya pupunta? Pasensya na po, sabi niya halos pabulong. Aayusin ko po. Sa hapon din iyon, habang sinusuri niya ang isang tuyong bahagi ng damuhan malapit sa bukid, narinig niya ang mahinang paghaspas. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang maliit na ibon na sugatan ng pakpak, payat at tila ilang saglit na lamang ay susuko na sa init at gutom. Bahagyang nakabuka ang tuka nito, nanginginig ang katawan. Sa isang iglap, nawala sa isip ni Pablo ang sariling gutom. Yumuko siya at marahang pinulot ang ibon. Hay nakon, bulong niya. Pareho pala tayong wala ng lakas. Dinala niya ang ibon sa kubo at inilagay sa tabi ng bintana kung saan may kaunting lilim. Kumuha siya ng lumang basahan, binasaan ng kaunti at marahang lininis ang sugat nito. Pinatakan niya ng tubig ang tuka nito at linagyan ng ilang butil mula sa natitira niyang bigas. Nang makita siya ni Aling Sela sa ganung ayos, napailing ang matanda. Pablo, sabi nito, ikaw nga itong kapus na kapus, namimigay ka pa ng bigas sa ibon? Napatingin siya kanya. Ang binata, pagod ang mata, pero mahina ang ngiti. Hindi ko po matiis. Pero anak, ikaw, kailan ka huling nakakain ng busog? Kailan ka huling natutulog na hindi umiikot ang sikmura? Hindi agad sumagot si Pablo. Umupo siya sa bangkong kabayong at tinitigan ng ibon. Hindi ko na po maalala, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Parang araw-araw, iniisip ko na lang kung paano magtitiis hanggang bukas. Kung ganun, bakit mo pa inuna ayan? Dahil, naghinto siya. Pagkatapos ay huminga ng malalim. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng wala kang kampi. Yung nakikita ka ng lahat pero walang tumitigil. Yung nahihina ka na pero parang wala kang karapatang humingi. Ayokong maramdaman niya iyon. Kahit ibon lang iyan. Napatingin siya kanya ng matagal. Namasa ang mga mata ng matanda. Pablo, ikaw ang klase ng taong dapat sana ay pinagpapala ng buhay. Pero madalas, ang mga tulad mo ang mas inuusig. Baka po kasi mahina ako. Hindi, minasa ang matanda. Huwag mong sabihin ang yan. Ang taong marunong maawa kahit gutom ay hindi mahina. Baka ikaw pa nga ang mas malakas sa lahat natin. Hindi ko po maramdaman iyon. Hindi mo kailangang maramdaman agad. May mga bagay na totoo kahit hindi mo pa lubos na pinaniniwalaan. Lumalim ang gabi na hindi namamalayan. Umalis si Aling Sela matapos mag-iwan ng kaunting asin at isang lumang tinapay na pwede pang ibabad sa tubig. Naiwan si Pablo sa kubo, nakaupo malapit sa ibon. Ang paligid ay tahimik, ngunit kakaiba ang katahimikang yon. May malamig na ihip ng hangin na sumisingit sa siwang ng dingding,
na parabang may dalang ambon kahit wala namang ulap. Napatingin siya sa sulok kung saan naroon ang lumang banga. Sa gabing yon, parang mas malinaw ang hulma nito sa dilim. Hindi ko alam kung aabutin mo pa ang umaga, mahina niyang sabi sa ibon. Pero habang nandito ka, hindi kita pababayaan. Pagkatapos ay mahina siyang natawa, pero may lungkot sa tunog niyon. Hindi ko rin alam kung aabutin ko pa ang sarili kong pag-asa, dagdag niya. Pero sige lang, isa na naman po ang gabi, isa na naman pong laban. Nayakap siya ng katahimikan. Sa gitna ng gutom, pagod at takot, may kakaibang kapayapaan na dahan-dahang dumampi sa puso ni Pablo. Hindi niya iyon maipaliwanag, pero sa gabing yon, unang beses matapos ang napakahabang panahon, nakatulog siya ng hindi puro pangamba ang laman ng dibdib. Nagising si Pablo kinabukasan na hindi dahil sa sigaw ng katiwala o tunog ng mga manggagawa sa bukid. Nagmulmat siya ng mata dahil sa kakaibang lamig na dumadampi sa balat niya. Hindi iyon ordinaryong lamig ng madaling araw, para iyong hangin na may dalang ambon kahit hindi naman makapal ang ulap sa kalangitan. Dahan-dahan siyang bumangon at agad na tumingin sa tabi ng bintana kung saan niya inilatag ang sugatang ibon. Wala na iyon roon. Tanging ilang maliliit na balahibo at bahagyang bakas ng init sa lumang tela ang naiwan. Napatayo si Pablo at napatingin sa bukas na siwang ng bintana. Wala namang punit sa tela, wala ring bakas ng pag-aagawan o pagkamatay. Para bang kusang lumakas ang ibon at tahimik na lumipad. Pero sa kaibuturan niya, may bahagi ng isip niyang nagsasabing hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Paglabas niya sa kubo, lalo siyang napatigil. Ang bakuran ay nababalutan ng manipis na ambon. Hindi makapal ang ulap at hindi rin umuulan, pero ang hangin ay malamig at may amoy ng basang lupa. Kahit ang mga tuyong dama sa paligid ay tila may kaunting sigla. Pagpasok niya muli sa loob, doon siya napatingin sa lumang banga sa sulok. Sa unang tingin ay pareho pa rin ito ng dati. Ngunit nang lumapit siya, napansin niyang mas malinaw ang mga guhit sa katawan nito at ang kupas na mga ukit ay tila bahagyang kumikislap sa tama ng liwanag. Hindi niya iyon maintindihan pero bigla niyang inisip ang ilan sa natitira niyang binhi. Kinuha niya ang kaunting palay at ilang buto ng kamatis, pechay, sitaw, talong at kalabasa. Isa-isa niya iyong inilagay sa loob ng banga. Sa sandaling mahulog ang mga binhi sa kailaliman nito, biglang uminit ng banayad ang banga sa kanyang mga palad. Napabuntong hininga siya sa gulat. Diyos ko! Hindi iyon init na nakakapasok. Hindi iyon tila apoy. Para iyong init ng isang bagay na buhay. Banayad, humihinga at may tibok. Kasabay niyon, nagkaroon ng mahinang gintuang liwanag sa bunganga ng banga na parabang munting araw na sumisilip sa kailaliman nito. Umikot ng marahan ng hangin sa paligid niya at ang mga tuyong dahon sa bakuran ay tila pinapasayaw ng hindi nakikitang kamay. Pagkatapos, malinaw niyang narinig ang mga bulong. Tinanggap ng lupa ang iyong dangal. Napalingon siya sa pintuan. Wala doon ang nagsasabi. Bubunga ang biyaya sa kamay ng tapat. Muling bumilis ang tibok ng dibdib niya. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o luluhod sa pagtataka. Mula sa ambon na unti-unting bumalot sa pintuan ng kubo, dahan-dahang lumitaw ang isang babae. Maliwanag ang anyo, maamo ang mukha, at tila hinubog mula sa ulan, hangin at liwanag ng umaga. Hindi siya nakakasilaw, ngunit hindi rin pangkaraniwan. Nang tumingin ito kay Pablo, hindi siya nakaramdam ng pangamba. Ang halip ay para siyang biglang napuno ng kapayapaan na matagal niyang hinahanap. Sino po kayo? Nanginginig na tanong niya. Isang diwatang ani. At ang ibon na ilinigtas mo kagabi
ay sugo ng kalikasan. Hindi agad nakapagsalita si Pablo. Ang naririnig niya ay parang kwento lamang sa matatanda, ngulit naroon ang liwanag, naroon ang lamig ng hangin, naroon ang init ng banga sa palad niya. Bakit po? Bakit ako? Tanong niya sa wakas. Wala naman po akong halaga. Isa lang po akong hamak na manggagawa. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, lumapit ito sa banga at marahang hinaplos ang gilid nito. May mga taong mayaman, ngunit salat ang puso. May mga taong makapangyarihan, ngunit walang malasakit sa buhay ng iba. At may mga taong gutom, api, at halos wala nang maibigay, ngunit pinipilit pa ring tumulong. Ang bana ay hindi nagigising sa kamay ng sakim. Nagigising ito sa pusong marunong maawa. Napuno ng luha ang mata ni Pablo. Hindi niya alam kung dahil iyon sa hiwaga o dahil sa unang beses sa matagal na panahon may nagsabi sa kanya na may kahulugan ang kabutihan niya. Pagod na po ako, sabi niya, halos pabulong. Araw-araw po akong nagtitiis. Araw-araw po akong ginagawang maliit. Minsan, iniisip ko na lang na lilipas din. Kapag pinapahiya po ako, iniisip ko na lang na baka bukas mas mabait ang mundo. Pero habang tumatagal, parang wala namang nagbabago. Minsan gusto ko na lang tumigil sa pag-asa na may mangyayari pang mabuti. Lumambot ang tingin ng diwata. Ang pagtitiis mo ay hindi nasayang. Ang luha mo ay hindi basta nahulog sa lupa. Ang kabutihan mong iningatan sa gitna ng gutom ay siyang gumising sa hiwaga ng banga. Iningatan o lang kasi, ayokong maging tulad nila, sabi ni Pablo. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Sabi ng diwata, ipinaliwanag niya na ang banga ay binasbasan noong unang panahon upang maging sidlan ng mabubuting binhi. Ngayon pa lamang, anumang binhing ilalagay ni Pablo rito, palay man o gulay, ay tatanggap ng pambihirang biyaya. Ang kanyang bigas ay magiging malambot, mabango at masarap. Ang mga gulay niya ay lalaki ng mas malaki, mas sariwa at mas malinamnam kaysa karaniwan. Pagkatapos ay numiti ng bahagya ang diwata at sinabi, ganyan ang bigas sa aming mundo. Ganyan din ang mga gulay sa aming mundo. Buhay ang lasa, payapa ang bigat sa sikmura, at may ginhawang iniiwan sa puso ng kumakain. Napabuntong hininga si Pablo. May kapalit po ba ito? May kondisyon, sagot ng diwata. Huwag mong gagamitin ang banga para sa kasakiman. Huwag mo itong gagamitin upang mang-api, manlamang o magmalaki. Kapag pinili mong maging tulad ng mga nanakit sa iyo, mawawala ang basbas. Ngunit kung mananatili kang tapat at marunong magbahagi, lalalim ang biyaya. Tumanggo si Pablo kahit nanginginig pa rin ang dibdib niya. Pangako po, sabi niya, kung magbabago ang buhay ko, hindi ko kakalimutan ang mga tulad kong naghihirap. Darating ang araw, sabi ng diwata, na susubukin ka ng galit, yabang at paghihikanti. Sa araw na iyon, alalahanin mo ang luha mo ngayon. Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho sa ambon. Naiwan si Pablo sa kubo, hawak ang banga, basang-basa ang luha ang mukha. Hindi niya alam kung tatawa ba siya, iiyak o luluhod sa sobrang gulat. Nang hapon ding iyon, hindi na niya kinaya ang bigat ng lihim. Nagpunta siya kay Aling Sela. Aling Sela, mahina niyang sabi pagdating sa bakuran nito. May ikukwento po ako sa inyo, pero pangako po sa inyo lang ito. Pinapasok siya ng matanda. Naupo silang dalawa sa bangko sa ilalim ng puno ng bayabas. Ano iyon anak? Tanong nito. At doon, buong nanginginig pero buong-buo niyang ikinwento ang nangyari. Ang ibon, ang ambon, ang init ng banga, ang mga bulong at ang paglitaw ng diwata. Matagal na natahimik si Aling Sela matapos siyang magsalita. Naniniwala po ba kayo sa akin? Tanong ni Pablo. Halos takot marinig ang sagot. Nakahawak sa dibdib ang matanda. Namamasa ang mata nito. Pablo, sabi nito ng marahan,
Ang buhay ko ay mahaba na. Marami na akong nakitang kasinungalingan at pang-aapi. Pero sa mga mata mo ngayon, wala akong nakikitang panlilin lang. Ang nakikita ko ay takot at pag-asa. Hindi ko po ito sasabihin sa iba. At huwag mong sasabihin, sagot ng Aling Sela. Ang mga himala ay hindi para ipagyabang. Ang mga himala ay para ingatan. Natatakot po ako. Normal iyon, sabi ng matanda. Pero pakinggan mo ako, anak. Kung biyaya ito, huwag mong sasayangin. Kung pagsubok ito, huwag kang uurong. At kung totoo ngang may diwata na tumingin sa kabutihan mo, baka panahon na para tumingin ka rin sa sarili mo ng may kaunting halaga. Sa unang pagkakataon matapos ng napakahabang panahon, umiyak si Pablo hindi dahil sa hiya o gutom, kundi dahil may isang tao na sa wakas ay naniwala sa himala na dumating sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, maingat niyang sinunod ang bilin ng diwata. Hindi niya agad ipinahalata ang pagbabagong nangyari sa banga. Tuwing madaling araw, bago pa gumising ang karamihan, kumukuha siya ng ilang binhi ng palay at mga buto ng kamatis, pechay, sitaw, talong, kalabasa at ampalaya at isa-isa niyang iyong inilalagay sa loob ng banga. Tuwing ginagawa niya iyon, muli niyang nararamdaman ang banyayag na init sa palad at ang tila mahinang tibok mula sa loob ng sididlan. Hindi iyon laging may kasamang liwanag o bulong, pero sapat na ang init para maalala niyang totoo ang biyayang pinagkakatiwalaan sa kanya. Minsan, isang umaga, nadatnan siya ni Aling Sela na nakaupo sa tabi ng banga, hawak ang kaunting binhi. "Ginagawa mo na naman yun?" tanong ng matanda sa mahinang tinig. "Opo, tuwing ilalagay ko po ang binhi rito, parang may humihinga sa loob ng banga." Lumapit si Aling Sela at umupo sa kanyang tabi. "At kumusta ang pakiramdam mo?" "Parang natatakot pa rin po ako," sabi niya ng tapat. "Baka isang umaga paggising ko, mawala na lang lahat. Baka biglang ordinaryo na naman ang lahat." Huwag mong ubusin ang sarili mo sa takot sa pagkawala. Hindi ka pa man nakakapangunga ng buo, kinakain ka na ng pangamba. Tingnan mo muna kung anong ibibigay ng luta. "Ayaw ko lang pong umasa ng sobra." Ang pag-asa, sabi ni Aling Sela, ay parang pagtatanim din. Kung hindi mo didiligan, hindi tutubo. Kung sobra naman, malulunod. Kailangan mo lang itong alagaan. Tahimik na numiti si Pablo. Sa lahat ng taong pwede niyang pagsabihan, si Aling Sela lang ang nakakapagpagaan ng bigat sa loob niya nang hindi minamaliit ang takot niya. Inilaan niya ang isang maliit na bahagi ng lupa malapit sa kubo para sa mga binhing dumaan sa banga. Hindi niya ito pinalaki agad, ayaw niyang mapansin. Sa palayan, nagtanim siya ng kakaunting bahagi. Sa gulayan, maingat niyang inilagay ang mga buto ng kamatis, sitaw, pechay, talong, kalabasa at ampalaya sa mga harayang na kaya niyang bantayan ng palihim. Habang ibinabaon niya iyon sa lupa, dama niya ang init ng araw sa likod niya at ang gaspang ng tuyong lupa sa daliri. Ngulit sa mismong bahaging tinanim niya ng binhing dumaan sa banga, iba ang pakiramdam ng lupa, mas malambot, mas mamamasa-masa at may mas buhay na amoy. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang sumibol ang unang himala. Ang mga punla ng palay sa bahaging iyon ay mas mabilis sumubol kaysa sa iba. Mas luntira ng kulay, mas tuwid ang tindig at mas matibay ang kapit sa lupa. Sa gulayan naman, ang pechay ay agad nagkaroon ng malalapad na dahon, ang sitaw ay mabilis umakyat sa tukod, ang kamatis ay mas makapal ang tangkay, at ang talong ay mas matingkad ang kulay ng dahon. Tuwing madaling araw, ang hamog sa ibabaw ng iyon ay kumikislap na parang maliliit na perlas. Isang umaga, hahabulin siya ni Aling Sela sa gilid ng gulayan. Pablo, tingnan mo ito," sabi ng matanda habang hawak ang isang dahon ng pechay. Hindi ito karaniwang laki sa ganitong edad. Napangiti siya habang lumalapit. "Napansin niyo rin po?" "Napansin ko, anak. Halos maiyak ako nang makita ko ito. Yung sitaw mo, tignan mo, ang haba agad. Yung kamatis mo, ang kapal ng tangkay. Yung pechay, parang may sariling sigla." Huminga ng malalim si Pablo at tumingin sa paligid. "Baka po ito na nga." "Ano ang sabi ng diwata tungkol dito?" Maingat na tanong ng matanda. Tumigil sandali si Pablo.
Kahit kay Aling Sela lang niya sinasabi ang lihim, may kaba pa rin sa dibdib niya tuwig binabanggit ang diwata. Sabi niya po, dahan-dahan sagot niya, ang bigas daw na manggagaling sa binhing dumaan sa banga ay magiging malambot, mabango at masarap. At ang mga gulay daw ay magiging mas malalaki, masariwa at mas malinamnam. Ganyan daw ang bigas at gulay sa mundo nila. Napahawak si Aling Sela sa dibdib. Ang sarap pakinggan noon. Natutuwa po ako pero natatakot pa rin. Bakit? Kasi po, kapag nakita ito ni Senyora Divina, siguradong magtataka siya. Hindi nagkamali si Pablo. Pagkalipas ilang linggo, mas malinaw na ang kaibahan ng tanim niya sa ibang bahagi ng sakahan. Minsan, nadatnan siya ni Senyora Divina sa may gulayan habang pinagmamasda ng mga talong na mas mahahaba at mas makikinis kaysa karaniwan. Ano ito? Malamig nitong talong. Yung tanim ko po, Senyora. Bakit ganyan kalalaki? Hinaplos ng isang senyora ang isang kamatis, tinignan ng pechay, saka ang sitaw. At bakit parang mas sariwa ang kulay? Maaga ko lang sigurong naalagaan. Siguro? Singhal nito. May itinatago ka ba? Wala po. Lumapit ang senyora. Halos magkadikit na ang mukha nila. Huwag mo akong lukuhin, Pablo. Maraming taon na akong may lupa. Alam ko ang normal at hindi normal na ani. Naramdaman ni Pablo ang pagpintig ng sintido niya. Ang alam ko lang po, inalagaan ko ng mabuti ang tanim ko. Nang maalis ang senyora, kinailangan niyang umupo sa pilapil para kumalma. Nang gabing iyon, muling lumitaw ang diwata sa ambon. Papasok na ang inggit sa buhay mo, sabi nito. Ramdam ko na po, parang bawat tingin niya sa tanim ko may kasama ng panganib. May biyaya ka bang walang kasamang pagsubok? Tanong ng diwata. Wala po siguro. Kung gayon, huwag kang mabigla. Sa panahon ng unang anihan, doon tuluyang namangha si Pablo. Ang palay ay busog ang butil at mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Ang mga gulay ay hindi lamang dumami. Ang mga kamatis ay malalaki at matamis. Ang talong ay malaman, ang pechay ay malulupot. Ang sitaw ay malalambot sa kagat at ang kalabasa ay makapal ang laman at likas ang tamis. Nang lutuin niya ang unang ani sa kubo at tikman ni Aling Sela ang kanin at gulay, bigla na lamang napaluha ang matanda. Bakit po? Nag-aalalang tanong niya. Ito ang unang pagkaing kinain ko sa mahabang panahon na parang may ginhawang dumampi sa dibdib ko. Sabi ni Aling Sela habang nanginginig ang boses. Parang hindi lang tiyan ang binusog, parang pati pagod lang kaluluwa. Napaluha rin si Pablo. Hindi siya umiyak dahil lang sa saya. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon may bunga ang isang bagay na hindi pinatay ng hirap. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pambihirang ani ni Pablo. Nung una, simpleng bulungan lamang iyon sa palengke. May isang tendera ang sinabing ang kamatis na galing sa kanya ay mas matamis kaysa sa karaniwang ani. May isang karinderya na bumibili ng pechay niya at sitaw niya dahil mas matagal daw malanta ang mga iyon. Maging ang mga nagtitinda ng bigas ay napapansin na kakaiba ang bango ng palay na galing sa maliit na bahagi ng tanim niya. Hindi lahat ay alam ang pangalan niya agad, pero dahan-dahan ba itong kumakalat? Ngunit kasabay ng papuri ay ang paglaki ng pagdududa ni Senyora Divina. Isang hapon, ipinatawag niya si Pablo sa may bodega. Naroon ang katiwala, 2 taob at ilang sako ng ani. Tumayo ka ng maayos, sabi ng senyora. Ayokong nakayuko ka na parang kawawa. Gusto kong nakikita ko ang mukha ng taong kausap ko. Dahan-dahang itinaas ni Pablo ang ulo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Diretso nitong sabi. Saan mo kinuha ang binhi? Sa mga itinabi ko lang po sa dati kong ani. Huwag mo akong gawing tanga, putol ng senyora. Wala pang ani rito na ganyan ng kalidad bago ka biglang magkaroon ng bukid na parang pinagpala. Nakatawang tuyo ang katiwala. Baka may nilulubog sa gabi. Baka may patabang galing sa bayan.
May ginagamit po akong tiyaga, sabi ni Pablo, pero mahina mo ng boses. Ano? Napaatras si Senyora Divina na parang inulsento. Tiyaga po sa pag-aalaga, sa pagdidilig, sa pagmamasdan sa lupa. Bahagyang namula sa galit ang mukha ng senyora. Matapang ka na ngayon, ano? Hindi po. Pagod nang po akong laging pinararatangang may masamang ginagawa. Sandaling natahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita ang senyora ng mabagal at malamig. Makinig kang mabuti, Pablo. Ang lupang iyan ay akin. Ang anumang tumutubo riyan ay may kinalaman ako. Kapag may lihim ka, alalahanin mong kaya kong kunin yon. Naramdaman ni Pablo ang panginginig sa dibdib niya, hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa takot para sa banga at sa hiwagang ipinagkatiwala sa kanya. Ngunit pinili niyang tumahimik. Nang gabing yun, sinabi niya kay Aling Sela ang nangyari. Unti-unti na siyang naghihinala, sabi niya habang nakaupo sila sa loob ng kubo. Sa sulok ay naroon ang banga, tahimik, ngunit tila nakikinig. Pakiramdam ko po, hindi na siya titigil. Hindi nga siya titigil, sagot ng matanda. Ang taong sakim, kapag may nakikitang hindi niya kontrolado, lalo pang nanggigigil. Paano ko po kung makita nila ang banga? Hindi dapat makita. Mabilis na sagot ni Aling Sela. Ilipat mo. Itago mo kapag kinakailangan, pero higit sa lahat, huwag mong hahayaang manginig ang mukha mo sa harap nila. Kapag alam nilang may tinatago ka, lalo ka nilang pag-iinitan. Napahawakan sa noo si Pablo. Hindi ko po alam kung kaya ko pang magkunwari. Sa bawat tanong niya, parang hinihiwa ang dibdib ko. Kaya mo, sabi ni Aling Sela. Kailangan mo. Pero bakit po parang ang hirap maging tahimik kapag ikaw ang may alam sa totoo? Dahil mas mabigat laging dalhin ang lihim na may kasamang pananagutan. Pero anak, pakinggan mo ako. Hindi ibinigay sa iyo ang himalang yan para ilagay mo sa bibig ng mga taong maninira lamang. Kinabukasan, may isang kapwa magsasaka na palihiming lumapit kay Pablo. Si Mang Inteng yun, bitbit ng luma niyang salakot at halatang hindi makadiretsyong tingin. Pablo, sabi nito, pwede ba kitang makausap kahit sandali? Pwede po. Ano po yun? Patay na halos ang tanim ko. Yung pechay ko, nanlalata. Yung palay ko, nanghihina. Yung mga apo ko, halos lugaw na lang ang pagkain. Ayokong manghingi. Pero wala na talaga akong malapitan. Hindi sumagot agad si Pablo, hindi dahil sa pagdadalawang isip, kundi dahil may tumusok na alaala sa dibdib niya. Naalala niya ang mga gabing siya ang gustong kumatok sa bahay ng iba pero nanatili na lang sa dilim dahil sa hiya at takot. Mang Inteng, sabi niya ng marahan, huwag na huwag po kayong mahihiya sa akin. Pero anak, dahil alam ko po ang pakiramdam ng gusto mong magsalita pero parang may pumipigil sa lalamunan mo. Namasa ang mata ng matanda. Ayoko kasing isipin mong ginagamit kita lang ngayong may ayos kang ani. Iniling si Pablo. Hindi po. Ang mas masakit ay yung may pwede kang gawin pero pinili mong huwag tumulong. Kumuha siya ng kaunting binhi, inilagay muna sa banga, pagkatapos ay inabuti yun kay Mang Inteng kasama ang ilang gulay at kaunting bigas. Hindi agad tinanggap ng matanda. Paano kita mababayaran? Sa pagbangon ninyo, yun na lang po. Doon tuluyang napaluha si Mang Inteng sa loob ng munting kubo sa pagitan ng banga, sa takot sa labas at sa kabutihang hindi niya maitanggi. Mas lalo pang luminaw kay Pablo ang kahulugan ng biyayang ipinagkaloob sa kanya. Hindi lang ito para sa sariling tiyan, hindi lang ito para makaipon, ito ay para mabawasan ng pakiramdam ng pag-iisan matagal niyang dinala. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong sumisikat ang ani ni Pablo sa mga kalapit baryo. Ang kanyang bigas ay unti-unting nakilala sa lambot at bango. Ang kanyang mga gulay naman ay hinahanap sa palengke dahil sa laki,
kinis at sarap. Kapag niluto ang kanyang mga kamatis, may natural itong tamis. Kapag ginawang ulam ang talong niya, malaman at hindi mapakla. Ang pechay niya ay malutong at sariwang-sariwa kahit makalipas ang ilang oras. Ang sitaw ay mahaba, ngunit hindi hibla-hibla. Ang kalabasa ay makapal ang laman at likas ang tamis. Dahil dito, may ilan nang tumatawag sa ani niya na bigas at gulay ng diwata, kahit hindi nila alam ang tunay na pinanggagalingan. Si Aling Sela lang ang taning taong alam ni Pablo ang buong lihim, at sa bawat bagong bunga, si Aling Sela rin ang una niyang pinapatikim. Isang hapon, habang magsalo sila sa simpleng hapag sa loob ng kubo, nagsandok si Aling Sela ng kanin at ulam na ginisang pechay, kamatis at kalabasa. "Anak," sabi ng matanda, "habang tumatagal, lalo kong nararamdaman ang kakaiba sa ani mo." "Sa lasa po ba?" tanong ni Pablo. "Hindi lang sa lasa," sagot nito. "Parang may damdamin. Parang kapag kinakain mo, naaalala mo na hindi puro paghihirap ang pwedeng tumubo sa lupa." Napangiti si Pablo ng mahina. Nung sinabi noon ng diwata, hindi ko agad naintindihan. Yung sabi niya na ganyan daw ang bigas sa mundo nila. Ngayon, parang unti-unti ko nang nauunawaan. Hindi lang ito pagkain, parang may ginhawang kasama. Dahil ang binhi, kapag dumaan sa malasakit, iba rin ang ibinabalik. Sa mga sumunod na araw, dumarami ang mga taong lumalapit kay Pablo. Hindi lahat ay humihingi ng libre. Ang iba ay bumibili. Ang iba ay nagpapatanong tungkol sa tamang panahon ng pagtatanim at pagdidilig. Ang iba ay gusto lang makatikim. Ngulit may ilan na talagang hindi na alam ang gagawin sa buhay nila. Isang araw, dumating sa kubo si Nena, isang biyuda may 2 anak. Payat siya, namumugto ang mata at halatang hindi ilang gabing kulang sa tulog. "Pablo," sabi nito, nakahawak ang 2 anak sa layaman ng saya niya. "Pasensya ka na kung lumapit ako rito." "Bakit ka po magpapasensya? Tuloy po kayo." Hindi agad umupo si Nena, halatang nahihiya. 3 araw ng lugaw ang pinapakain ko sa mga bata, sabi niya, biglang napahikbi. Yung tanim ko, hindi na umubra. Yung pechay, namatay. Yung sitaw, hindi na umakyat. Yung palay, ewan ko kung may mabubuhay pa. Ayokong manghingi, pero wala na talaga akong matatakbuhan. Naramdaman ni Pablo na parang may humigpit sa dibdib niya. Sa isang iglap, naalala niya ang sariling nakaupo sa dilim noong bata pa siya, nakatingin sa kanyang inang nanghihina at walang makitang tulong sa paligid. "Umupo po kayo," sabi niya ng marahan. Umupo si Nena at biglang napayuko. Tahimik na umiiyak ang 2 anak sa tabi niya. "Bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Pablo sa mga bata. Pilit na pinalalambot ang boses. "Gutom na po kami. Ayaw lang pong umiyak ni nanay sa harap namin." Sa sandaling iyon, napapikit si Pablo. Para iyong may humawak sa lumang sugat sa dibdib niya at muling pinisil iyon. "Hindi kayo uuwi rito nang walang dala," sabi niya. Tumayo siya at kumuha ng maliit na sakong bigas, ilang pitas ng pechay, talong, kamatis at kalabasa. Kumuhain siya ng ilang binhi at palihim na inilagay muna ang mga iyon sa banga bago ibalot sa tela. "Narito po," sabi niya abang inaabot kay Nena ang mga dala. "May bigas po rito para makapagluto kayo ngayong gabi. Eto pong gulay, maipang-uulam ninyo. Ito naman pong binhi, itanim ninyo sa susunod na hapon. Tutulungan ko rin po kayong tingnan ng lupa ninyo." Hindi agad iyong tinanggap ni Nena, nanginginig ang kamay niya. "Pablo, hindi ko kayang bayaran ito. Hindi ko po kayo pinagbabayaran." "Bakit?" bulasla ni Nena, tuluyang nang napaiyak. "Bakit mo ito ginagawa? Ang dami na naming nakitang taong nakaangat ng kaunti at agad kaming kinakalimutan. Bakit ka iba?" Matagal na tumahimik si Pablo. Pagkatapos ay marahang sinabi, "Dahil alam ko po ang pakiramdam ng tumingin sa pinto gabi-gabi at umasa na may darating na tulong, pero walang dumarating. Ayokong maranasan ninyo yon kung may kaya akong gawin." Tahimik na napaluha si Nena. Pati ang mga anak ay napayakap sa kanya. Nang gabing iyon rin, sa tabi ng banga, muling lumitaw ang diwata. "Ramdam mo ba kung bakit lalong sumisigla ang iyong ani?" tanong nito.
Hindi ko po lubos alam, sagot niya. Ang alam ko lang, sa tuwing may natutulungan ako, parang gumagaan din ang pakiramdam ko. Dahil ang banga ay hindi lamang sisidlan ng binhi, sisidlan din ito ng hangarin. Kapag sarado ang puso, humihina ang biyaya. Kapag bukas ang loob sa kapwa, lalong tumitibay ang ugat ng ani. Napaupo si Pablo sa gilid ng bangko. Minsan po natatakot ako. Paano kung dumami ng dumami ang nanghihingi? Paano kung maubos ako? Ang awa ay hindi laging nauubos kapag ibinahagi. Minsan, lalo pa itong lumalalim. Sa gabing iyon, hindi natulog si Pablo na puro takot ang kasama. Kahit pagod ang katawan niya, may bago ng dahilan ng bawat pagod niya. Hindi na ito lang para mabuhay. Unti-unti, para na rin ito sa iba. Habang dumarami ang lumalapit kay Pablo, mas lalo niyang napagtanto na hindi sapat ang paisa-isang pagtulong. Sa bawat taong natutulungan niya, may susunod na nangangailangan. Sa bawat pamilya na papapakain niya ng ilang araw, may isa na namang pumapalit na gutom. Hindi siya napapagod sa pagbibigay, pero alam niya na kung magpapatuloy lamang silang ganito, kanya-kanyang takbuhan, kanya-kanyang hingi, kanya-kanyang pagliligtas, mananatili pa rin ang sistema ng takot at pang-aapi. Kailangan ng mas malaki, kailangan ng pagkakaisa. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa tabi ng banga, nagpakita ang diwata sa gitna ng mahinang ambon. Hindi sapat ang pag-angat ng isang tao lamang. Sabi nito, alam ko po, yun ang nababagabag sa akin. Kung ganon, ano ang nakikita mo? Huminga siya ng malalim. Gusto ko pong magsama-sama ang mga magsasaka, yung hindi na kami kanya-kanya, yung may imbakan kami, may tulungan sa binhi, may patas na bentahan, yung hindi na sa isang sigawan lang ni Senyora Divina, lulubog na ang agad ang loob ng lahat. Tumingin ang diwata sa kanya ng may tahimik na pag-apruba. Kung ganon, simulan mo. Matatakot sila. Natural iyon. Natatakot din po ako. Natural din iyan, sagot ng diwata. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay pagtayo habang nanginginig. Kinabukasan, isa-isa niyang nilapitan ng mga kapwa niya magsasaka. Hindi siya agad nagpatawag ng malaking pulong. Alam niyang delikado iyon. Sa halip, kinausap niya sila sa mga maliliit na pagkakataon. Sa gilid ng pilapil, sa may kanal, sa lilim ng puno, sa pagdadala ng sako, at minsan sa loob ng kubo niya. Isa sa mga unang kinausap niya ay si Mang Enteng. Mang Enteng, hindi na pwedeng ganito palagi. Kung magkakanya-kanya tayo, isa-isa tayong lulubog. Napabuntong hininga ang matanda. Tama ka naman, pero paano? Wala tayong titulo, wala tayong puhunan, wala tayong lakas laban sa mayayaman. May isang bagay tayo. Ang dami natin, ang sipag natin, at ang katotohanang pare-pareho tayong sawang yumuko. Napatingin sa kanya si Mang Enteng. Madaling sabihin ang magsama-sama. Pero ang totoo, takot ang bawat tao rito. Alam ko po, sabi ni Pablo. Takot din ako. Pero isipin ninyo ito. Kung mananatili tayong hiwa-hiwalay, ano ang mangyayari? Kapag nasira ang ani ninyo, sino ang sasalo? Kapag tumaas ang upa, sino ang babalanse? Kapag nagutom ang pamilya ninyo, sino ang sasantigan? Wala. Kaya gusto kong baguhin yon. Natahimik si Mang Enteng. At paano kung madurog tayo? Mas matagal na po tayong dinudurog, sagot ni Pablo. Ang kaibahan lang, ngayon, pipiliin nating tumayo habang dinudurog tayo. Iyon ang isa sa unang sandaling nakita ni Mang Enteng si Pablo. Hindi bilang batang tahimik na manggagawa, kundi bilang lalaking may tinig na maaaring sundan. Sunod niyang kilausap si Nena at ilang pang babae sa baryo. Sa loob ng kanyang kubo, nagsiksikan sila sa bangko at sa sahig habang ang mga bata ay nasa may pintuan. Natatakot kami, diretsahang sabi ni Nena. Kapag nalaman ni Senyora Divina na nagsasama-sama tayo, baka paalisin niya kami. Kapag hindi tayo nagsama-sama, sagot ni Pablo, hindi ba pwede rin niya tayong paalisin kailan niya gustuhin? Ano ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba, sabi ng isa pang babae, ay kung magsasalita tayo, baka lalo siyang magalit. Tama, sabi ni Pablo. Pero hanggang kailan natin hahayaan ang galit niya?
ang magpasya sa buhay natin. Madali sa iyong magsalita, sabi ng babae. Ikaw, may magandang ani. Ikaw, may bumibili. Tumahimik ang kubo. Naramdaman ni Pablo ang hapdi ng salita. Kung hindi siya nagalit, alam niyang ang ganitong mga pangungusap ay hindi bunga ng masamang puso, kundi bunga ng matagal na pangungulila sa seguridad. Tama ka, sabi ng dahan-dahan. Mas maayos ngayon ang ani ko. Pero sabihin ninyo sa akin, noong ako ang gutom at halos walang makain, sino ang nagligtas sa akin? Wala. At ayokong mamatay ng isa pang tao sa baryong ito na may ganoong pakiramdam. Hindi ko sinasabing ako ang sagot sa lahat. Ang sinasabi ko, baka tayo ang sagot sa isa't isa. Doon natahimik ang babae. Yumuko ito. Si Nena naman ay napaluha. Kapag nakikita ko ang mga anak ko, natatakot akong maging duwag, pero natatakot din akong mawalan sila ng tirahan. Hindi ko kayo pipilitin, sagot ni Pablo. Pero kung sasama kayo, pangangako ko na hindi ko kayo gagamitin para sa sarili ko lang. Gusto kong magkaroon tayo ng sariling samahan, sariling imbakan, sariling lakas, at kapag may mabuwal sa atin, hindi na siya mag-iisa. Unti-unti, isa-isa silang pumayag. Sa paglipas ng mga linggo, nabuo ang samahang matagal nang hindi umiiral sa kanilang lugar. Nagtulong-tulong silang mag-ayos ng patubig, linisin ang mga pilapil, magtayo ng maliit na bodega para sa palay at hiwalay na imbakan para sa mga gulay upang manatiling sariwa ang mga ito. Ang iba ay nagdala ng kawayan, ang iba ay pawid, ang iba ay lakas ng katawan lang ang naibigay. Ngulit sa unang pagkakataon, may mga taong sabay-sabay nang bumabangon sa umaga, hindi lang para magtiis, kundi para magtulungan. Isang gabi, nagtipon ng ilan sa kubo ni Pablo. Nagsiksikan sila sa loob. Naroon si Mang Enteng, Nena, Aling Sela at ilang pang magsasaka. Pablo, sabi ni Mang Enteng, sabihin mo sa amin ng direkta, ano ba talaga ang pangarap mo sa ginagawa nating ito? Natahimik si Pablo. Tumingin siya sa mga mukha ng harap niya. Mga mukhang pagod, gutom, nagasgas ng araw at kahirapan, ngulit may bago ng apoy sa mata. Gusto ko pong dumating ang araw na hindi na matutulog ang anak ng magsasaka na gutom at natatakot. Gusto kong dumating ang araw na hindi na natin kailangang magmakaawala ang para sa kaunting awa. Gusto kong dumating ang araw na kapag may mabuwal sa atin, may sasalo. Kapag may umiiyak sa atin, may lalapit. Kapag may umani sa atin, pantay ang hatian. Iyon ang gusto ko. Kung ganon, sabi ni Nena habang pinupunasan ng mata, sasama ako. Ako rin, sabi ng isa. Pati ako, sabi ng isa pa. Sa tabi, tahimik na nakaupo si Aling Sela. Tumingin ito kay Pablo at bahagyang tumantog. Hindi ito nagsalita, pero malinaw sa mata nito ang sinasabi. Ito na ang simula. At sa maliit na kubo, sa tabi ng tahimik na banga, isinilang ang kooperatiba na unti-unting bububagin ang kulturang matagal nang nakatanim sa kanilang lupa. Ang kulturang natatakot ang bawat duka na magtiwala sa kapwa duka. Habang lumalakas ang samahan ng mga magsasaka, unti-unti namang humihina ang hawak ni Senyora Divina sa kanilang mga buhay. Noong una, hindi niya ito gaon pinansin. Inakala niyang pansandalian lamang ang magandang ani ni Pablo at ang mga maliliit na tulungan sa baryo. Ngunit nang mapansin niyang may mga taong hindi na ganoon kadaling yuyuko sa kanya at may mamimili ng dumiretso sa samahan ni Pablo para bumili ng bigas at gulay, doon nagsimulan manikip ang dibdib niya sa galit at kaba. Isang araw, ipinatawag niya ang kanyang katiwala, isang abogado at 2 pang taon sa sala ng malaking bahay. Ano ang ginagawa ninyo? Sigaw niya. Bakit hindi niyo ako nababalaan ng maaga? Bakit parang biglang may sariling buhay na ang mga magsasaka sa lupa ho? Nagkatinginan ng mga taon. Ang abogado ang unang nagsalita. Senyora, sabi nito, maingat ang boses. Hindi na po kasing simpleng usapan lang ito.
May mga reklamo na po mula sa ilang magsasaka tungkol sa labis na upa, maling hatian at ano, sinigaw niya. At ano pa? At may ilang papel po mula pa sa mga kasunduan sa lupa na hindi ganoon kamalinaw, dagdag ng abogado. Hindi malinaw. Napahampas siya sa mesa. Paanong naging hindi malinaw? Lahat yan ay hawak ko. Sa papel po, oo. Pero may mga testimonya na lumalabas. Namutla ang mukha ni Senyora Divina. At sino ang nasa likod nito? Si Pablo ba? Walang sumagot agad. Ang katahimikan ang siyang naging sagot. Sa kabilang banda, hindi pa rin kampante si Pablo kahit lumalawak ang kanilang samahan. Tuwing gabi, kahit mas maayos na ang daloy ng ani at mas marami ng tinutulungan, may takot pa rin siyang dala. Nang gabing iyon, umupo siya sa tabi ng banga, tahimik na hawak ang gilid nito at lumitaw muli ang diwata sa mahinang ambon. Malapit na ang pagbagsak ng dati mong kinakatakutan, sabi nito. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko, sabi ni Pablo. May bahagi po sa akin na natutuwa, pero may bahagi rin na nahihiya sa saya ko. Bakit ka nahihiya? Dahil pakiramdam ko po masama akong tao kapag natutuwa ako sa paghina niya. Tinitigan siya ng diwata ng may malalim na pag-unawa. Hindi masama ang makaramdam ng ginhawa kapag humihina ang kamay na matagal kang nanakit. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa sandaling kaya mo ng gumanti. Napayuko si Pablo. Doon po ako natatakot. Dahil kilala mo ang sakit ng pagiging api. Kaya wag mong hayaang sa'yo magsimula ang panibagong anyo ng pang-aapi. Samantala, lalong dumarami ang mga reklamo laban kay Senyora Divina. May mga nagsalita tungkol sa mga aning kinuha ng lampas sa usapan, may mga nagpatotoo tungkol sa pananakot at pagpapalayas. May mga negosyanteng dating kausap nito ang unti-unting umurong dahil ayaw madawit sa lumalaking gulo. Maging ang ilang dating tauhan ng bahay ay nagsimulang dumistansya. Ang dating tiwala nito sa sarili ay napalitan ng padalus-dalus na utos at mainit na ulo. Isang hapon, muling nagkasagupa sina Pablo at Senyora Divina sa gitna ng bukid. Papalapit siya noon sa gulayan nang harangin siya ng babae. Ikaw, sabi nito, malamig pero may halong pagkataranta. Ano ba talaga ang gusto mo? Napatigil si Pablo. Wala po akong gustong kunin na hindi ko pinaghirapan. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nagsimulang magyabang sa ani mo, hindi lalakas ang loob ng mga tao. Hindi na napigilan ni Pablo ang sarili. Hindi siya sumigaw, ngulit ang boses niya ay matatag. Hindi po ako ang nagturo sa kanila ng gutom. Hindi po ako ang nagtaas ng upa. Hindi po ako ang umagaw ng pinakamagandang ani habang ang mga bata ay lugaw ang kinakain. Kung bakit sila nagsalita, baka po dahil matagal na silang nasasaktan. Tinitigan siya ng Senyora Divina, tila hindi makapaniwala na ang dating tahimik na manggagawa ay marunong nang magsalita sa harap niya. Mag-ingat ka, sabi nito, may hangganan ng swerte. Hindi po swerte ang tumulong sa kapwa at hindi rin po swerte ang tumayo kapag sawang-sawa ka ng yumuko. Umalis siyang hindi lumilingon. Nanginginig ang kamay niya habang naglalakad, ngulit sa unang pagkakataon, hindi iyon panginginig ng lubos na takot. Iyon ang panginginig ng taong natututo ng huminga nang hindi nagpapaalam. Pagkalipas ng mga linggo, dumating ang balitang ikinagulat ng buong baryo. Ang malaking bahagi ng lupain ni Senyora Divina ay isa sa ilalim sa subasta dahil sa mga utang at kasong hindi na niya kayang takasan. Kumalat ang balita sa palengke, sa daan, sa pilapil at sa mga kubo. May natuwa, may nagulat, may mga hindi makapaniwala. Nang marinig iyon ni Aling Sela, tahimik itong tumingin kay Pablo. Iyan na, sabi ng matanda. Oo nga po, sabi niya. Ngumit hindi siya nakangiti. Bakit hindi ka masaya? Hindi ko po alam, mahinang sabi niya. Parang may bahagi po sa akin na gustong sumigaw sa tuwa.
Pero may bahagi rin na natatakot sa sarili kong galit. Hinawakan ni Aling Sela ang kamay niya. Ang taong natatakot maging masama ay mas malamang na hindi tuluyang maging masama. Huwag ka lang hihiwalay sa alaala ng sarili mong paghihirap. Sa gabing iyon, umupo si Pablo sa tabi ng banga at pumikit. Hindi siya humiling ng yaman, hindi siya humiling ng pagbagsak ng iba. Isa lang ang tahimik niyang sinabi sa hangin, sa banga, at sa diwata na alam niyang nakikinig. Kapag dumating na ang araw na kaya ko nang gumanti, sana piliin ko ang tama. Dumating ang araw ng subasta na tila hinihintay ng doong lalawigan. Mula pa sa umaga, kakaiba na ang ugong ng baryo. May mga taong nagbihis ng maaga para makiusyoso. May mga negosyanteng pumunta mula sa bayan at karatig na lugar. May mga opisyal, abogado at mayayamang nais agawin ng malalawakang lupain ni Senyora Divina. Sa loob ng bulwangan, may mahihinang tawanan, may pabubulong na usapan at may mga matang sabik makita ang kinahinatnan ng dating babaeng kinakatakutan ng lahat. Sa kabilang dulo ng baryo, tahimik na naghahanda si Pablo. Hindi siya nagbihis ng marangya. Malinis lamang ang kanyang suot, maayos na polo, simpleng pantalon at sapatos na hindi mamahalin ngulit disente. Sa labas ng kubo, nakaayos ang mahabang convoy ng pick-up, kasunod ang ilang traktora at sasakyang pangbukid ng kanilang kooperatiba. Sa pinakaharap, naghihintay ng isang itim na Land Cruiser na ipinahiram sa kanila ng isa sa mga buyer na hamanga sa kalidad ng kanilang ani at sa kaayusan ng samahan. Bago sila umalis, pumasok muna si Pablo sa kubo at huminto sa harap ng banga. Tahimik iyon sa sulok, ngunit alam niyang hindi tahimik ang kahulugan ito sa buhay niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang diwata sa mahinang ambong biglang dumampi sa loob ng bahay. Dumating na ang araw, sabi nito. Opo, sabi ni Pablo, mabigat ang boses. Ano ang laman ng puso mo? Matagal siyang hindi nakasagot. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, magulo po. May galit, may awa, may takot, may pagod. Parang sabay-sabay silang nagsisigawan sa loob ko. Alin ang pakikinggan mo? Napaiki siya. Hindi ko pa po alam. Kung gayon, sabi ng diwata, alalahanin mo ang mga gabing wala kang makain. Alalahanin mo ang hiya ng pagmamakaawa. Alalahanin mo ang bigat ng pakiramdam na parang wala kang halaga. At pagkatapos, piliin mong huwag ipatikim yon ng sadya sa iba. Tahimik na tumanggo si Pablo. Sa labas, naghihintay si Mang Enteng, Nena, Aling Sela at ang iba pang kasama sa samahan. Lumapit si Mang Enteng sa kanya. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Hindi ko po alam kung may taong handa sa ganitong araw, sagot ni Pablo. Ano ang pinakakinatatakutan mo? Na baka sa harap niya, bumalik lahat. Yung gutom, yung hiya, yung galit. Baka ako rin mismo ang matalo sa loob ko. Makinig ka sa akin, sabi ng Mang Enteng. Ang tunay na tagumpay ay hindi yung nakaluhod ang kalaban mo. Ang tunay na tagumpay ay yung kaya mo siyang tingnan nang hindi mo kailangang bumaba sa pagkatao mo. Napalunok si Pablo. Sana po kayanin ko. Sasamahan ka namin, sabi ng matanda. Hindi ka na nag-iisa. Sa loob ng bulwagan, naroon si Senyora Divina. Maayos pa rin ang damit, mulit halatang lupaypay ang loob. Hindi na kasing bangis ng dati ang mukha niya. Sa bawat papasok sa pinto, napapatingin siya na parang naghihintay ng himala o bangungot. Nang umalingaw-ngaw sa labas ang tunog ng mga makina, napalingon ang lahat. Isa-isang pumasok ang mahabang convoy ng mga pickups, maayos ang hanay, kasunod ang mga traktora at sasakyang pangbukid na may tatak ng kooperatiba. Tumigil ang usapan ng lahat. Ang mga negosyante ay nagbulbungan. Ang mga usisero ay napalingon. Maging ang mga abalang may hawak na listahan ay natigilan. Nang huminto sa harap ng bulwagan ng itim na Land Cruiser at bumaba si Pablo, tila humina ang ingay sa paligid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kahulugan ng tagpong yon.
Ang binatang minsang pinapalayas at pinapahiya ay dumating ngayon na may kasamang mga taong minsang ding nyurakan, at ang dating utusan sa mata ng marami ay ngayoy lalaking may sariling tindig. Sa loob, nanigas si Senyora Divina nang nakilala siya. Malinaw sa mukha nito ang pagkabigla. Sa isang iglap, tila bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang mga araw na sinigawan niya si Pablo sa harap ng ibang manggagawa, ang mga panahong kinuha niya ang pinakamagandang ani nito, ang mga gabing pinabayaan niyang magutom ang mga taong nagpayaman sa kanya. Bago magsimula ang formal na tawaran, lumapit si Senyora Divina kay Pablo sa gilid ng bulwagan. Wala itong kasama, wala ring yabang sa tindig nito ngayon. Nanginginig pa nga ang kamay niya. "Pablo," mahina nitong sabi. Tiningnan siya ni Pablo. Tahimik lang. "Hindi ko akalain aabot tayo sa ganito," sabi nito. "Hindi ko rin po." "Makinig ka sa akin," huminga ng malalim ang babae na parang pinipilit lunukin ang natitirang dangal. "Marami akong nagawang mali. Alam ko yun. Pero hindi mo kailangang kunin ang lahat. Kahit isang bahagi lang ang maiiwan sa akin. Kahit kaunting lupa. Para makapagsimula ulit ako." Naramdaman ni Pablo ang paninikip ng dibdib niya. Ito na ang sandaling minsan niyang inisip habang umiiyak ng gutom. Ito na ang babaeng matagal nang pinapangarap niyang makitang manginig. Naaalala niyo po ba yung mga araw na may magsasakang lumalapit sa inyo at nagmamakaawa? Yung humihingi sila ng kaunting palugi? Yung sinasabing wala silang maisaing? Napayuko si Senyora Divina. "Pablo, naaalala niyo po ba ako? Yung mga umagang pinapahiya niyo ko sa harap ng lahat? Yung mga gabing ang pinakamagandang ani ko ay nasa budena ninyo habang ako ay nakatitig sa walang laman na kaldero?" Nagsimulang mamasa ang mata ng babae. "Alam kong hindi ko na mababawi ang lahat." "Hindi nga po," putol ni Pablo, pero hindi siya sumigaw. "Hindi na po yun mababawi." Tumulo ang luha ni Senyora Divina. "Maawa ka naman." Sa salitang yun, tila may dalawang puwersang sabay na humatak sa dibdib ni Pablo. Ang isa ay ang matagal nang naipong galit. Ang galit ng batang gutom, ng binatang pinahiya, ng lalaking itinuring na walang halaga. At ang isa naman ay ang boses ng diwata, ang init ng banga at ang mga gabing pinangako niyang sariling hindi siya magiging tulad ng mga namakit sa kanya. "Makinig po kayo sa akin," sabi niya sa wakas. "Hindi ko dadalhin ang buhay ko para lang maging salamin ng kasamaan ninyo." Tumingala si Senyora Divina, basang-basa ang mata. "Hindi ko kayo hihiyain sa paraang ginawa ninyo sa amin. Hindi ko rin kayo lalapastangin sa harap ng lahat. Pero hindi ko rin ihihinto ang dapat mangyari. Ang lupang ito ay kailangang bumalik sa mga kamay na marunong magpahalaga." Wala nang masabi ang babae. Nanginginig itong umatras. Pagbalik ni Pablo sa loob ng bulwagan, isa-isa niyang nilampasan ang mga bid ng mayayamang negosyante. Sa likod niya, tahimik ngunit buo ang presensya ng kanyang mga kapwa magsasaka. At nang ideklara ng tagapaghasira na Pablo at ang kooperatiba niya ang bagong may hawak ng buong lupa, ay nag-iba na ang tunog ng buong bulwagan. Ang iba ay napasinghap, ang iba ay napabulbong, ang iba ay napatayo sa gulat. Sa likod ni Pablo, tahimik na umiiyak si Nena. Pinupunasan ni Mang Enteng ang mata niya. Aling Sela ay nakatingin lamang, nanginginig ang baba, at malinaw sa mukha ang damdaming matagal nang hindi nila natikman. Ang pakiramdam na ang dangal nilang matagal tinapak ay sa wakas ay may nag-angat muli. Pagkatapos ng subasta, maraming tao ang naghintay ng susunod na hakbang ni Pablo. May mga nag-akala na agad niyang palalayasin si Senyora Divina sa paraang minsang ginawa nito sa kanila. May iba namang umaasang ibabalik niya rito ang lahat ng hapdi at hiya na ipinatikim nito sa mga magsasaka. Sa baryo, iyon ang usapan. Gaganti ba si Pablo? Paaalisin ba niya ang senyora? Magiging pareho lang ba siya kapag siya na ang may hawak ng kapangyarihan? Ngunit ng gabing iyon, hindi sa malaking bahay nagtungo si Pablo. Bumalik siya sa kanyang kubo. Umupo siya sa tabi ng banga, tahimik na hinawakan ng gilid nito at pumikit.
Dumating ang mahinang ambon at sa gitna niyon ay muling lumitaw ang diwata. "Nanalo ka," sabi nito. "Hindi ko po ramdam na nanalo ako," sagot ni Pablo. "Parang ang bigat pa rin." Dahil ang tunay na tagumpay ay may kasamang pananagutan. Huminga siya ng malalim. Kanina po, noong lumapit siya at nagmakawa, may bahagi sa akin na gustong ipaulit sa kanya lahat ng ginawa niya. Gusto ko siyang maramdaman ang naramdaman ko noon. Pero hindi mo ginawa. Opo, pero hindi ibig sabihin na wala akong galit. Hindi kita hinihinging mawalan ng galit. Ang hinihingi ko lamang ay huwag mong gawing batas ng bagong buhay mo ang lumang sugat mo. Napayuko si Pablo. Gusto ko pong gawin ang tama, pero minsan mahirap alamin kung ano ang tama kapag ikaw mismo ang nasaktan. Tanungin mo ang sarili mo. Kapag tumingin sa iyo ang mga batang dati gutom, ano ang gusto mong makita nila? Isa pang Panginoon o isang taong marunong umalalay? Doon napapikit si Pablo. Sa isip niya, lumitaw ang mga mukha ni Nena at mga anak nito, si Mang Enteng, si Aling Sela at ang sarili niyang bata pa, payat, gutom at takot. Kinabukasan, tinipon niya ang mga kapwa magsasaka sa gitna ng bukid. Naroon sina Mang Enteng, Nena, Aling Sela at marami pang iba. Tahimik ang lahat, naghihintay ng sasabihin niya. "Hawak na po natin ang lupa," sabi ni Pablo, pero hindi ito simula ng paghihinggit, simula ito ng pag-aayos. Nagkatinginan ng mga tao. Ang mga lupang ito, dugtong niya, ay hindi magiging para sa iisang tao. Gagawin natin itong kooperatibang bukas sa mga magsasakang matagal ng inapi. Gagawa tayo ng rice mill, imbakan ng gulay at cold storage. Sisiguraduhin nating may tamang sahod ang bawat nagtatrabaho. May pagkain sa panahon ng anihan, may tulong kapag may sakit ang pamilya, at ang mga binhing itinatanim natin ay hindi na magiging tanikala, kundi pag-asa. Tahimik na napaiyak si Nena. Si Mang Enteng naman ay napabuntong hininga na tila may pinakawalang napakatagal na bigat. Lumapit si Aling Sela sa kanya pagkatapos ng pulong. "Anak," sabi ng matanda, "natupad mo." Umiling si Pablo. "Hindi pa po, nagsisimula pa lang." "Hindi," sabi ng Aling Sela, "yung araw na hindi mo pinili ang ganti, doon pa lang may natupad ka na." Sa mga sumusunod na buwan, mabilis ang pagbabago ng lupain. Nagtayo sila ng maayos na bodega para sa palay, hiwalay na imbakan para sa mga gulay, at kalaunan ay rice mill at cold storage. Ang bigas ng Diwata ay lalo pang sumikat sa buong lalawigan dahil sa lambot, bango at sarap nito. Ang mga gulay naman ni Pablo at ng samahan, malalaking kamatis, makikinis na talong, malulumpit na pechay, mahahabang sitaw at matatamis na kalabasa ay naging tatak din ng kanilang kooperatiba. Ngunit ang mas mahalaga sa lahat ay ang nagbago sa mga tao. Ang mga batang dati tahimik na gutom ay mas malakas ng tumawa. Ang mga babaeng dati nag-iisa sa pag-aalala ay may kasama ng naghahati sa problema. Ang mga matatandang dati unti-unting sumusuko ay nagkaroon muli ng dahilan para bumangon sa umaga. Isang hapon, nadatnan ni Pablo si Mang Enteng na nakaupo sa gilid ng bagong bodega, pinagmamasdan ng mga sako ng ani. "Parang nananaginip pa rin ako," sabi ng matanda. "Bakit po?" "Dati, ang iniisip ko lang ay kung may iuuwi akong konting bigas. Ngayon, iniisip ko na kung paano papalakihin ang maiiwan ko sa mga ako ko." Umupo si Pablo sa tabi niya. "Mang Enteng," sabi niya, "minsan po natatakot pa rin ako na baka mawala ang lahat. Alam mo kung bakit hindi ko nagaanong kinakatakutan yan?" "Bakit po?" "Dahil kahit may mawala,
Hindi na tayo babalik sa dating hiwa-hiwalay tayo. Iyon ang pinakamalaking pagbabago. Natahimik si Pablo. Totoo nga, hindi na lamang ani ang naitayo nila, kundi samahan. Sa dulo ng isang mahinang hapon ng ambon, muling nagpakita ang diwata sa tabi ng banga habang nakatanaw si Pablo sa malawak na lupang na nayo'y puno ng buhay. "Masdan mo," sabi nito. Tinignan niya ang bukid. Umaalo ng palay sa hangin. Sa gulayan, makikintis ang mga dahon at makukulay ang bunga. Sa di kalayuan, may mga batang tumatakbo, may mga magsasakang nagtatawanan habang nagbubuhat, at may mga babaeng naghahanda ng pagkain para sa lahat. Ang bigas at gulay na ito, sabi ng diwata ng marahan, ay tulad ng aming mundo, ngunit ang pusong nagpalago rito ang tunay na himala. Napangiti si Pablo, pero namasa ang mata niya. "Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa," sabi niya. "Alam ko, ang himala ay bihira lamang para sa isang tao lamang." Sa paglipas ng panahon, nakilala si Pablo sa buong lalamigan bilang ama ng bagong ani. Hindi lang dahil sa dami ng palay at gulay na tumubo sa ilalim ng pamamahala niya, kundi hindi niya kinalimutan ng mga taong kasabay niyang lumubog noon sa putik, gutom at pang-aapi. At sa bawat gabi na dumadamping ang malamig na hangin sa kanyang kubo, sa bawat tingin niya sa tahimik na banga sa sulok, naaalala niya ang pinakamahalagang aral ng lahat, na ang tunay na biyaya ay hindi lamang ang pag-angat ng isang tao, kundi ang pag-angat ng marami sa tulong ng isang pusong tumangging tumitis.